Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 1968, lugar ng Masbate. Itago mo na lang po ko kay Hiwaga sa pangalang Birong. 18 anyos pa lamang ako noon nang tinamaan ako ng kidlat sa aming lugar. Hindi ko makakalimutan. Habang nag-aararo ko ng aming tanimang palayan, bigla na lamang sumama ang panahon at dumagungdong ang isang malakas na kulog. Sabay patak ng rumaragas ang ulan. Ipinagpatuloy ko lamang ang pag-aararo at yun na rin ang aking pagkakataon upang maararo ng maayos ang lupa. Subalit sa hindi ko inaasahan sa mga oras na yun, kasabay ng kulog ang malalakas na kidlat. May naaaninag ako sa di kalayuan. Subalit dahil sa lakas ng pagpatak ng ulan, ang naaaninag ko lamang naman ay tila naglalaban ng mga ito. 2 anghel laban sa 4 na demonyo. Ang akala ko sa mga oras na yun ay nanaginip lamang ako. Maraming beses kong tinatapik ang aking muka sa pag-aakalang panaginip lamang ito. Hanggang sa nalusaw ang mga demonyo dahil sa naghahaba ang espada ng 2 anghel. Hindi ko kayang maipaliwanag kung papaanong nalusaw ang mga yun. Basta bigla na lamang silang nawala na parang mga anino. Maya-maya pa ay lumingon sa akin ng 2 may malalaking pakpak. Hindi sila pangkaraniwang anghel na nakikita natin sa mga pelikula. Sa kadahilan ng 4 ang kanilang naglalaki ang mga baguis. Habang may hawak-hawak na nagliliwanag na espada. At sa isang kisap lamang ng aking mata, nasa harapan ko na ang 2 anghel. Habang nagwiwika sa akin ang, "Birong, may nakaatang kang tungkulin at kinakailangan mo yung gampanan. May malakas na kidlat na tatama sa iyong harapan. Mag-iingat ka. Sa kadahilanang maaari kang mawala ng malay sa lakas ng kuryenteng dumadaloy na nanggaling sa kidlat." Hindi ko kayo maunawaan. Anong ibig sabihin ninyo? Isa lamang akong magsasaka. Papaanong magkakaroon ako ng gampanin? Nang bigla na lamang nawala ang 2 anghel, sabay bulusok naman ng isang malakas na kidlat na tumama sa aking harapan. At dahil sa sangasangang kuryenteng dumadaloy sa kidlat, pakiramdam ko sa mga oras na yun ay inihigop ako nito hanggang sa dumaloy sa akin ang malakas na kuryente. At simula doon ay wala na akong maalala. Nagising na lamang ako na nasa loob na ng aming tahanan. Habang nakaupo sa aking tabi, ang aking 2 kapatid na lalaking panganay sa akin. Natagpuan umano nila akong nakabulagta sa putik. Habang ang aking kalabaw na ginagamit sa pag-aararo ay nandoon na sa gilid. Wika pa ng aking panganay na kapatid na nagngangalang Ricky. "Sinasabi ko naman sa iyo, Birong, na kami na lang ng Kuya Arnel mo ang mag-aararo ng lupang yon. May katigasan din kasi ang ulo mong bata ka. Kaming 3 na lamang ng aking kapatid ang magkakasama. Maaga kaming naulila sa aming mga magulang sa pagkakaroon nila ng sakit na naging dahilan ng kanilang pagpanaw. Kaya naman si Kuya Ricky na ang nagsilbing tatay at nanay namin ni Kuya Arnel." Muling wika pa ng aking panganay na kapatid. "Ano bang nangyari sa iyo, Birong? Bakit natagpong ka naming nakahilata roon sa may putik?" "Pasensya na, kuya, pero ang natatandaan ko lang ay hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin. 2 anghel ang nakita ko roon na may pinapaslang ng mga demonyo. Tapos maya-maya lumapit sa akin ang 2 yun. At may mga sinabi sila sa akin na hindi ko naman maunawaan. Hanggang sa may malakas na kidlat na tumama sa aking harapan. At sa natatandaan ko ay inihigop ako nito. At nang dahil doon ay nawalan ako ng malay. Nagsipagtawanan lang naman ang aking 2 kapatid.
at sinabihan akong maligo na sa aming banyo. Sa kadahilan ng gutom lang raw iyon, habang kasama na ang pagod sa pag-aararo. Nagtungo na lamang ako sa aming banyo. Sa kadahilan ng hindi ako tinatantana ng aking dalawang kapatid, habang patuloy pa rin sa pagtawa ang dalawang iyon. Doon ko napansin na napakarami palang putik sa aking katawan, magmula sa aking mukha hanggang sa aking talampakan. Binaliwala ko lang naman ang lahat ng yun sa pag-aakalang tulad ng sinabi sa akin ng aking panganay na kapatid, nagutom at pagod lamang ang aking mga nakita. Subalit kinagabihan, habang nasa kasarapan ako ng aking pagimbing, nangusap sa aking panaginip ang dalawang anghel at sinasabi ng dalawang ito na kunin ko raw ang batong kidlat na bumaon sa may putik kung saan ako nag-araro. Hanggang sa kinabukasan ng umaga, muli akong nagtungo roon. Subalit kasalukuyang nandoon si Kuya Ricky, na siya namang nagpapatuloy ng pag-aararo na aking nasimulan. Nagtungo pa rin ako kung saan tumama ang kidlat, habang patuloy na kinakapa ang makapal na putik. Sa pagbabaka sakaling nandoon pa rin ito, napalingon naman sa akin ang aking panganay na kapatid, habang nagtatanong ko anong aking ginagawa roon. Hindi ko naman ito pinansin, sa kadahilanan kung sasabihin ko ang aking napanaginipan, siguradong pagtatawanan lamang ako nito. Maraming mga bato akong nakakapa, subalit nararamdaman kong hindi yun ang aking hinahanap. Hanggang sa malalim-lalim na rin ang aking nahuhukay, at may bumubulong na sa akin sa mga oras na yun na malapit ko na umanong makuha ang batong kidlat. Maya-maya pa sa aking pinaghukayan, naipon ng tubig doon, at kahit na nga malabo ito, napapansin kong unti-unti itong bumubulwak na animoy pinakulo ang tubig. Mabilisan kong muling kinapa ang ilalim nito hanggang sa mahawakan kong isang mainit na bato. Sa kabila ng pagkakababad nito sa ilalim ng putik na may tubig, nananatili pa ring mainit ang batong yun, habang may kuryenteng gumagapang sa aking katawan na nanggagaling sa batong kidlat. Maya-maya pa'y lumapit si Kuya Ricky. Sambit na wika pa nito sa akin ng, "Para ka ng bata dyan, Berong. Ano namang hinukay mo rito? Ibalik mo nang muli ang putik sa pagkakahukay. Mamaya niyan may mabuslot pa dyan. Mabalian pa ng hita sa ginagawa mong yan." Kagad namang ibinalik ni Berong ang putik, habang dahan-dahang tinatabunan ng hukay, at pasimpleng inilagay sa kanyang bulsa ang batong kidlat. Muli nang bumalik si Berong sa kanilang tahanan, nagtungo ito sa kanilang banyo, habang kumukuha ng isang tabong tubig na ipanglilinis sa kanyang daladalang bato. Kung titingnan mo lang naman iyon, isang normal na itim na bato lamang. Subalit kung bukas ang espiritual na mata, makikita mo ang napakalakas na kuryenteng dumadaloy rito. At kahit si Berong sa mga oras na yon ay nagtataka na nabuksan ang kanyang ikatlong mata dahil sa pagtama ng malakas na kidlat. At kung tutusin ay dapat patay na siya roon dahil sa lakas ng bultahing nakapaloob rito. Isang araw ay naimbitahan ng tatlong magkakapatid ng kanilang mga kaibigan patungo sa plaza. May paligsahan umanong magaganap sa pamamagitan ng punong braso, habang maraming kalalakihang dumarating na nanggaling pa sa iba't ibang barangay. At ang karamihan doon ay matipunong pangangatawan, subalit ang tatlong magkakapatid ay patpatin. Pagdating sa kanilang plaza, nagpalista ang kanilang mga kaibigan upang sumali sa paligsahan. Samantalang ang tatlong magkakapatid ay nananatili lamang na sumusuporta sa kanilang mga kaibigan. Hanggang sa nagsimula na nga ang punong braso.
at ang mga kababaihan doon ay nagsisipagtilian. 3 sa kanilang mga kaibigan ay natalo dahil na rin sa lakas ng kanilang mga nakatunggali. Isa lamang ang matitira doon at yun ang tatanghaling pinakamalakas sa lahat ng sumali. Hanggang sa isang dayuhan na lamang ang natitira. Mabilis nitong itinumba ang lahat ng kanyang mga nakatunggali dahil na rin sa pambihirang lakas nito. May angking kayabangan naman sa katawan ng lalaki. Naghamon pa ito sa mga kalalakihan doon kung sino pa ang maaaring lumaban sa kanya upang siya'y talunin. Maya-maya pa'y naglakad patungo roon si Birong na sa pag-aakala naman ni Ricky at ni Arnel na kanyang 2 panganay na kapatid ay nagbibiro lamang ito. Isinulat nito ang kanyang buong pangalan sa papel upang ideklarang humahabol siya sa palarong iyon. Nagsisigawan ng mga taong nanonood sa kadahilan ng patpati nitong si Birong at iniisip ng mga taong madali lamang siyang matatalo. Hindi maiwasan ang pagtawa ng dayuhan habang si Birong ay nananahimik na nakahawak sa kanyang bulsa. Maya-maya ay pumwesto ng 2 sa may mesa kung saan ginaganap ang punong braso. Kitang-kita ang diferensya sa patpating braso ni Birong habang ang kanyang katunggali naman ay nagmamay-ari ng matipunong braso. Muling nagsigawan ng mga tao roon at pinapauwi na nga itong si Birong sa kadahilan ng wala umano siyang mapapala sa kanyang pagsali kung di kay Hiyan. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay nagsimula na ang punong braso. Subalit sa isang kisap mata, pinatumba ni Birong ang kanyang katunggali na ipinagtataka naman ng mga tao roon at nagsigawang hindi pa tapos ang laban na kung maaari ay muli nilang ulitin. Pinagbigyan ni Birong ang sigawan ng mga tao roon, pati na rin ang kanyang katunggaling nagtataka kung papaanong itinumba ang kanyang braso sa ilang segundo. At sa ikalawang pagkakataon, muli nang pumwesto ang 2 sa may mesa habang nakatingin ng masama sa mukha ni Birong ang lalaking dayuhan. At nang muli nang paglapati ng kanilang mga braso, sumenyas ang nagbabantay upang simulan na ang kanilang laban. Bahagyang pinatagal ni Birong ang punong braso upang makontento ang mga taong nanonood sa kanila at makita ng mga ito kung sino nga bang nanalo. Habang gigil na gigil ang lalaking dayuhan na mapabagsak si Birong. Maya-maya pa itinaas ni Birong ang kanyang kaliwang kamay at sumenyas itong ibabagsak niya na ang kanyang katunggali. Muling nagsigawan ang mga tao roon sa pag-aakalang nagyayabang lamang ito. Subalit nang biglang ibinagsak ni Birong ang braso ng kanyang katunggali, nanahimik ang lahat ng mga taong nanonood doon dahil sa kanilang nasaksihan at ang inaakala nilang patpate na si Birong ngayon ay kinahangaan na sa kanilang barangay matapos nitong makuha ang salaping premyo bilang pabuya sa larong yon. Umalis na rin ang magkakapatid kasama ang kanilang mga kaibigan at habang naglalakad nga ang mga ito, hindi maiwasang kulitin itong si Birong upang itanong kung papaano niyang napabagsak ang lalaking yun. At ang naging sagot lamang naman ito sa kanyang kapatid at mga kaibigan. Sa likod ng patpating brasong ito, may nakatagong kakaibang lakas at bilis na ngayong araw ko lamang rin napatunayan. Matapos magsalita ni Birong, patuloy lamang ito sa kanyang paglalakad hanggang sa lubusan silang makarating sa kanilang tahanan. Sumama doon ang kanilang mga kaibigan. Kaya naman napabili ng tuba itong si Birong na kanila namang tatagayin sa mga oras na yun. At habang nasa kasarapan na nga ng pagtagay, manghang-mangha pa rin ang kapatid ni Birong na si Ricky at Arnel. Gayon na rin ang kanilang mga kaibigan. Walang humpay ang pagtanong ng mga ito patungkol sa pagbagsak ng braso ng katunggali ni Birong. Kaya naman napilitan ng magsalita si Birong.
sa itinatago nitong gamit na batong kidlat. Wika pa nito sa kanyang 2 kapatid at 3 nilang kaibigan. Kung sasabihin ko ba sa inyo ang tangan-tangan ko, maniniwala ba kayo? Baka pagtawanan nyo lamang ako at sabihing nababaliw na dahil lamang sa isang bato na nasa aking bulsa. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang taglay na kakayanan nito. Subalit hindi nyo ito maaaring hawakan sa kadahilan ng may kuryenteng dumadaloy sa batong ito na kung titingnan lamang ng inyong mga mata. Isa lamang itong pangkaraniwang bato. Subalit para sa akin ay nagtataglay ito ng kakaibang enerhiya na mayroong malakas na boltahe. Bigay ito sa akin ng kalikasan at ng 2 anghel na nagpakita sa akin sa mga oras na yun. Gayon na rin sa aking panaginip. At hindi ko ito pinagyayabang sa inyo, lalo na sa inyo kuya. Napilitan lamang akong ilabas ito dahil na rin sa kakulitan ninyo. Ngayon ay subukan ninyong makipagpunong braso sa akin kung tunay nga bang sinasabi ko sa inyo. Sinubukan ni Ricky ang kanilang bunsong kapatid, pati na rin itong si Arnel at ang 3 pa nilang kaibigan. Subalit tulad ng nakatunggali ni Berong, nabigo lamang ang mga ito at nagtataka sa patpating braso ni Berong hanggang sa maubos na nila ang kanilang tinatagay na tuba. Nagsipag-uwian na ang kanilang 3 kaibigan at natulog na rin ang 3 magkakapatid sa kani-kanilang silid. Nayari lamang ang dingding sa sawali. Subalit kinabukasan sa kanilang pagising, balitang-balitang pagkawala ng isa nilang kaibigan na nagngangalang Godoy. At ang sinisisi ng mga magulang nito ay ang 3 magkakapatid. Sa kadahilanan ng manong, may nakakitang doon ang galing sa tahanan nila Berong, ang muling pinanggalingan ni Godoy. Nanahimik lamang ang 3 magkakapatid dahil alam nilang wala silang kinalaman doon sa hindi malamang dahilan sa pagkawala ng kanilang kaibigan. Ayon pa sa 2 kasama nito na kasabay ni Godoy na umuwi nung gabing yun, nagpaalam mo man ito sa kanila na dadaan pa ito sa tahanan ng kanyang nobya. Pinagsabihan na nila umano ito na kinabukasan na lamang na magtungo roon. Subalit nagpumilit pa rin itong umiwalay sa kanila. At ang alam ng 2 kaibigan ay nasa kabilang bukid pa ang tahanan ng kanyang nobya na 2 araw pa lamang silang magkarelasyon. At bago naman makatawid sa kabilang bukid, kinakailangang dumaan sa isang ilog na hindi naman kalaliman ng tubig. Subalit kapag malakas ang ulan na hindi rin ito maaaring daanan. Binaybay nila Berong at ng kanyang 2 kapatid ang ilog. Kasama na rin ng 2 kaibigan sa pagbabaka sakaling mahanap doon si Godoy. Sa gilid lamang sila ng ilog naglalakad habang sinusunda ng agos ng tubig pa ibaba. Hanggang sa makita nila ang katawan ng kanilang kaibigan na nakabalandra sa isang bato habang wala na itong buhay. At nang dahan-dahan nga nila itong kunin, kakaiba kagad ang napansin ni Berong at hindi yun normal sa kanyang espiritual na mata. May malaking sugat ito sa kanyang leeg at may mga kalmot sa kanyang braso at katawan na ginagamitan naman ng sabulag, kaya hindi makita ng normal na mata ng kanyang kapatid at kaibigan. Pinagtulong-tulungan nila itong buhatin upang ihatid sa mga magulang ni Godoy ang labi nito. At pagdating nga nila roon, pag-iyak at dalamhati ng mga magulang at kapatid ni Godoy ang kanilang nasalubong. Sambit na wika pa ng ama nito habang galit na galit. Umalis na lamang kayo rito at ayaw na namin kayong makita pang muli. Pinabayaan ninyo ang aming anak. Kaya nangyari sa kanya ito. Anong klase kayong mga kaibigan? Magsipagalis na kayo at baka hindi na ako makapagtimpi. Malungkot na nagsipagalisan ng 3 magkakapatid, pati na rin ang 2 nilang kaibigan. Ang ikinababahala lamang ni Berong na nagiging palaisipan para sa kanya
ay kung anong uri ng nilalangang pumaslang kay Godoy. Pag-uwi sa kanilang tahanan, kinagabihan ay kinakausap nito ang batong kidlat habang hawak-hawak sa kanyang kanang kamay. Humihingi ito ng tulong roon upang ipaalam kung sinong pumaslang sa kanilang kaibigan. At muling magpakita ang dalawang anghel sa kanyang panaginip upang malaman niya kung sinong pumaslang kay Godoy. Hanggang sa makatulog na nga ito sa kanyang silid na hawak-hawak ang batong kidlat. At sa hindi nga inaasahang pagkakataon, muling nagpakita sa kanyang panaginip ang dalawang anghel. At ang kakaiba roon, ang hawak-hawak niyang batong kidlat ay nagliliwanag na isang espada na may mga nakasulat na salita na kinakailangan niya itong bigkasin upang magamit niya ito sa pakikipaglaban espiritual. Itinuro ng dalawang gabay na anghel kung sino ang pumaslang sa kanyang kaibigan na si Godoy. Kinabukasan ng umaga ay siniwalat niya ito sa kanyang dalawang panganay na kapatid. Wika pa ni Ricky at Arnel matapos magsalita ni Berong. Berong kapatid, mahirap mambintang sa sinasabi mong yan. Wala tayong sapat na ebidensya kung sino nga bang pumaslang kay Godoy. At isa pa kapatid, ano bang magagawa natin? Tugong wika naman ni Berong nang, siguro kayo kuya walang magagawa, pero ako meron. Sabay talikod sa kanyang dalawang kapatid at nagtungo na sa kanilang palayan. At habang abala si Berong sa pagtatanim ng palay, kasalukuyang wala pa roon ang kanyang dalawang kapatid nang marinig niyang mayroong sumisitsit sa kanya at tinatawag ito ng isang matanda. Nakatago ito sa masukal na damuhan sa gilid habang nakalabas lamang ang mukha ng matanda at balikat. Nang nilapitan ito ni Berong at nagwika ng, sino ho kayo at anong ginagawa ninyo dyan? Mamaya niyan makagat pa kayo ng ahas dyan. Hawakan niyo ang kamay ko, taalalayan ko kayong makalabas. Wika naman ng matandang lalaki kay Berong. Hindi na kailangan iho. May sasabihin lamang ako sa iyo. Isa ako sa pinakamatandang ninuno ng ating lahi. Malakas ang iyong espiritual at manang-mana ka sa amin. Naputol ang lahi ng pagiging manggagamot natin dahil sa pagtanggi ng iyong ama upang tanggapin ang lahat ng kakayanan na ibinibigay sa kanya ng iyong lolo hanggang sa mamatay ang iyong ama. Ni isang gamit at kalaman ay wala itong minana. Ay nako, napakatigas talaga ng ulo ng iyong ama. Kaya ngayon nananalasa na naman ang lahi ng mga aswang. Alam mo iho, humahanga ako sa lakas ng espiritual mo. Sa kadailanang nakayanan ng iyong katawan, ang batong kidlat na tangan-tangan mo ngayon. Dahil kung mahina-hina ang iyong espiritual, maaari kang malumporito. Dahil sa lakas ng enerhiyang meron ng batong kidlat na iyong tangan-tangan. Hindi yan pangkaraniwan tulad ng ibang meron ito. Sa kadailanang nanggaling pa yan sa kalangitan na ipinagkaloob sa iyo upang gamitin sa tama at muling mabubuhay ang ating lahi sa pamamagitan mo, iho. At kahit na ikaw ang bunso sa inyong magkakapatid, ikaw pa rin ang napiling pagkalooban sa kadailanang wala yan sa edad, kung di nasa lakas na espiritual na katawan ng isang tao na maaaring tumanggap ng kahit na anumang kapangyarihan. Nang biglang dumating ang dalawang kapatid ni Berong at tinatawag na nga ito upang muli nang bumalik sa kanilang taniman. Nang paglingon niya sa kanyang dalawang kapatid at muling pagtingin sa matandang nasa may damuhan, wala na ito roon at hindi niya na malaman kung saan ito nagtungo. Palingalinga niya pa itong tiningnan at sinipat pa ang masukal na damuhan sa pagbabaka sakaling nagkukubli lamang ito roon. Subalit bigo na siyang makita ang matanda. Kaya naman muli na siyang bumalik sa kanyang dalawang kapatid na kasalukuyan ng nagtatanim. Sambit na wika pa ni Arnel ng, ano bang ginagawa mo doon, Berong? Naghahanap ka ba ng gagamba? Sa edad mong yan ngayon ka pa maglalaro. Nanahimik na lamang si Berong
sa kadahilan ng hindi siya naunawaan ng kanyang dalawang panganay na kapatid. Lumipas ang ilang taon hanggang sa tumungtong si Berong sa edad na 27. Nagkaroon na rin ng sariling pamilya ang kanilang panganay na kapatid na si Ricky. Umalis na ito sa kanilang tahanan at silang dalawa na lamang ng kanyang kapatid na si Arnel ang naninirahan doon. Isang gabi habang nasa mahimbing na pagtulog itong si Berong, muling nagpakita sa kanyang dalawang anghel matapos ang ilang taon. Subalit kasama nito ang matandang nakita niya noon sa masukal na damuhan. Muli pang sambit ng matanda sa kanya habang ang dalawang anghel ay nasa likuran nito. "Iho, ito na ang tamang panahon para gamitin mo ang abilidad na ibinigay sa iyo at sugo tayo ng liwanag magmula pa sa ating mga ninuno. Maaari mo nang gamitan ng espiritual na espadang kidlat upang tuligsain ang mga aswang na nananalasa sa mga tao, lalo na sa mga kabataan at sanggol na wala pang kamuwang-muwang dito sa mundo na inaalisan nila ng pag-asang mabuhay. Ang espadang kidlat na iyong tangan-tangan ang maaaring makapaslang sa kanilang espiritual sa pamamagitan ng pagtagpas rito o kaya naman ay sa pagilit ng kanilang leeg. Huwag kang mabahala, iho. Sa kadahilan ng nasa likuran mo lamang kami at hindi ka namin pababayaan bilang magpapakalat uli ng ating lahi at magbabahagi ng kaalaman sa iba, lalong-lalo na sa iyong magiging anak at mga apo balang araw. Kinabukasan ng gabi ay baybayin mo ang kabilang bukid kung saan pinaslang ang iyong kaibigan at itinapon ang katawan nito sa ilog ng walang buhay nang may butas ang leeg at tadtad ng kalmot ang buong katawan ng inyong matagpuan. Dumarami na ngayon ang kanilang lahi roon at kinakailangan mo na yung pigilan niyo upang muling magpatuloy ang pagsupil sa kanilang lahat na walang awang nanggugulo sa sangkatauhan. Kinabukasan sa pagising ni Berong, maagang nagpaalam ito sa kanyang kuya Arnel na babaktasin niya kinahaponan ng kabilang bukid. Hindi man ito alam ang kanyang tunay na pakay roon, subalit hindi ito sumasangayon. Sa kadahilanang sariwa pa rin sa isipan ng kanyang kuya ang pagkapaslang sa kanilang kaibigan. Ngunit hindi ito napigilan ni Arnel at kinahaponan ay binaktas ni Berong ang kabilang bukid. Habang naglalakad na nga siyang patungo roon, bandang 7:00 na ng gabi nang marating niya ang ilog. Mababa pa naman ang tubig noon, naabot lamang hanggang sa kanyang tuhod at mapayapa siyang nakatawid sa kabila nito. Dala-dalang isang lampara na nagbibigay liwanag sa kanyang dinaraanan. At habang papalapit siya ng papalapit sa kabilang bukid, bumulong ang matanda sa kanyang isipan at may sinasambit na mga kataga na kinakailangan niyang imantra at iihip sa kanyang buong katawan upang magkaroon siya ng baluti at bakod gayon na rin ang kabal bilang panangga sa kanyang katawan sa hindi inaasahang pagsugod ng mga nilalang. At ang pakiramdam noon ni Berong ay mas lalong lumakas ang kanyang espiritual dahil sa inkantasyong ibinulong sa kanya ng kanilang ninuno. At hindi lang iyon, daglian pa itong pinaluhod sa isang malaking puno at doon ay binasbasa ng dalawang anghel, pati na rin ang matandang ninunong gumagabay sa kanya. At ang pakiramdam nga noon ni Berong ay para siyang isang higanteng nagliliwanag sa dilim na punong-puno ng positibong enerhiya sa kanyang buong katawan, na kahit sinong humarang sa kanyang masamang nilalang ay kayang-kaya niyang hiwain sa pamamagitan ng kanyang espadang kidlat. Patuloy pa rin ang pag-uusal nito hanggang sa makarating sa nasabing pugad ng mga aswang. At sa mga oras na yun, habang nakakubli siyang tinitingnan ng mga nilalang, dinatnan niya ang mga itong nagriritual at sumasayaw na nakapalibot sa apoy na walang saplot. Habang may isang hilaw na baboy ramo na nakatuhog ng nakabaliktad na animoy kanilang alay sa kanilang sinasamba. At ang dugo naman na pumapatak rito ay sinasalo ng kanilang palad
at ipinupunas sa kanilang mukha pati na rin sa kanilang katawan. Habang patuloy naman sa kanilang pag-ikot at pagsayaw. At sa tansya ni Berong, bumibilang na ang saling lahi nito sa 15 katao. Kasama na doon ang mga batang wala pang mangmang sa kanilang ginagawa. Maya-maya pa'y nagsisipag-alisan na ito sa kanilang ritual na animoy nakakaramdam na mayroong nagmamasid sa kanila. Habang kinukuha ng mga ito ang mga bata at dinadala sa isang madilim na lugar na hindi na kayang maaninag ni Berong. Nagulat na lamang si Berong nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran at boses iyon ng isang lalaki. Sambit na wika pa nito sa kanya nang, "Anong ginagawa mo rito? At sino kang tampalasan na pumasok sa aming teritoryo? Tumayo ka sa iyong pinagkukublihan at tumarap ka sa akin." Sa pagharap ni Berong, isang matipunong lalaki ang nasa kanyang harapan habang wala itong saplot na nagkalat ang dugo sa kanyang katawan. Ni hindi ito nagpapalit ng anyo, subalit mayroon itong matatalim na kuko, pati na rin ang 2 pangil na naaaninag ng kanyang lampara. Tugong wika pa ni Berong nang, "Hindi ko na kailangang magpakilala pa sa iyo kahit na isa sa inyo. Sa kadahilanang naparito ko upang lipulin kayong lahat. Ipaghihiganti ko lamang ang aking kaibigan na pinaslang ng isa sa inyong lahi na pinagkatiwalaan niya upang maging nobya. Ilang taon na rin ang nakalipas at ito na ang tamang pagkakataon upang may paghiganti ang aking kaibigan. Huwag kang mag-alala, kampo ng kadiliman. Mabilis lamang ito upang maihatid ko na kayong lahat sa impyerno." Sunod-sunod na ang pagdating ng mga nilalang sa kanyang harapan at isa-isa rin itong kinitlan ni Berong ng buhay. Nagliliyab ang katawang lupa ng mga ito sa bawat pagtama ng espadang kidlat na tumutupok sa kanilang katawan. At nang malipol na ni Berong ang mga nakatatandang nilalang, nagtungo ito sa madilim na lugar kung saan inilagay ang mga batang paslit na maaaring balang araw ay maging katulad rin ng kanilang mga magulang. Hindi kayang paslangin ni Berong ang mga yon sa kadahilanang wala pang muwang ang mga ito habang nakatingin lamang sa kanyang nakaupo na inaaninagan ng kanyang daladalang lampara. Bulong pa sa kanya ng matanda na magbitaw na lamang ng mga inkantasyon at ibasbas ang mga salitang iyon sa mga bata. Matapos gawin ni Berong iyon, sumuka ang mga ito at may iniluwal na naglalaputang mga laway na may kasamang itim na bato na kinuha naman ni Berong isa-isa. At dahil nga wala ng mga magulang ang mga batang ito, isinama niya itong bumaba ng bukid at kinupkop sa kanilang tahanan. Sambit na wika pa ni Arnel ng kanilang pagdating. "Sino naman ang mga batang yan, Berong? At bakit may mga nagkalat na dugo sa kanilang mukha at katawan? Anong nangyari sa mga batang ito?" "Saka ko na ipapaliwanag sa iyo, kuya. Ang mahalaga ay nandirito na sila at ako na ang mangangalaga sa mga batang ito ngayon." "Anong sinasabi mo, Berong? Hahanapin niya ng kanilang mga magulang. Hindi mo maaaring angkinin ng mga batang yan. Ibalik mo kung saan mo sila nakuha." Hindi sumasang-ayon ang kapatid ni Berong na manatili sa kanilang tahanan ng mga bata. Subalit masinsinan niya itong kinausap. Ipinaliwanag niya rito ang lahat ng mga nangyari at bakit kinakailangan niyang kupkupin ang mga ito. Hanggang sa maunawaan at matanggap ng kanyang kapatid. Kaya naman nanatili ang mga batang iyon sa bakanting silid ng kanilang kuya Ricky. At ang 4 na kabataang ito ay nasa edad 5 taon at 6 na taon pa lamang. Pinainom pa ni Berong ang mga kabataang ito ng tubig na kanyang dinasalan, saka binigyan ng kanilang pagkain. Matapos noon ay sa kanya pinaligo isa-isa dahil sa nagkalat na dugo sa kanilang katawan. May mga inkantasyong salitaring itinuro sa kanyang matanda at iihip niya umano sa puyo ng mga kabataan kapag maimbing nang natutulog ang mga ito upang mawala umano sa kanilang memorya ang lahat ng kanilang mga nakaraan.
Hindi pa tapos ang misyon nitong si Berong. Sa kadahilanang may mga mangkukulam pang binabanggit sa kanyang matanda. Habang nag-aalaga ang mga ito ng sigbin at iba't ibang uri ng elemento na kanilang ginagamit bilang utusan. Dumoble naman ang sipag ni Berong sa pagsasaka. Sa kadahilanang may mga bata na siyang inaalagaan na araw-araw nang umaasa sa kanya. Sambit na wika pa ng kanyang Kuya Arnel. Maaga ka tuloy naging tatay ngayon, Berong. Pero ayos lang, huwag kang mag-alala. Aalalay ako sa iyo para sa pangangailangan ng mga batang yan. Salamat kuya. Nandiyan na yan. At kinakailangan kong gampanan ng nawalang tungkulin ng kanilang mga magulang. Tao pa rin naman silang tulad natin na naging biktima lamang ng sumpa ng kadiliman. At sa tingin ko naman kuya talagang nakatadhana sila para sa akin. Mas magandang uri ng karanasan, dating lahing aswang na naging manggagamot. Sa kadahilanang maaari ko silang turuan balang araw kapag dumating na sila sa tamang edad upang alamin ang kaalaman ng lihim na karunungan. Sumasangayon ako sa mga plano mo, Berong. At sa tingin ko nga ay makakatulong sa iyo ang mga batang yan balang araw. Pagbutihin na lamang natin ang pagpapalaki sa kanila upang lumaking may takot sa may likha ang mga batang ito at hindi mapariwara sa kanilang buhay. Ipinagpatuloy na lamang ng dalawang magkapatid ang pagsasaka. Subalit maaga silang umuwi sa kanilang tahanan upang maganda ng pagkain para sa kanilang panangalian. Habang ang mga kabataan ay nananatiling naglalaro doon, na kinaaliwan naman ni Berong ang pagtingin sa mga kabataang yon. Matapos makapagluto'y inaya niya ng kumain ng mga kabataan habang tinuturuan din ng mga kabataang itong magdasal bago lubusang kumain. Dahan-dahan ni Berong na binabago ang kinagisnan ng mga kabataan para na rin sa kanilang kinabukasan. Pagkatapos magdasal, magugas muna ng kamay bago kumain. At wag na wag mag-aaway at mag-aagawan dahil lamang sa pagkain ha. Magsabi kayo kung kinakailangan at kukuha pa ako ng lutong ulam sa ating abuhan. Tumango lang naman ang sagot sa kanya ng mga kabataan. Saka tuluyan ng kumain ng sabay-sabay ang mga ito. Pagdating ng takip silim, mga bandang 11:00 na iyon ng gabi, nang may marinig si Berong na kumakatok sa kanilang pintuan. Dali-dali siyang tumayo sa kanyang silid at pinakiramdaman ang nasa labas ng kanilang tahanan. Maya-maya pa'y nandudo na rin ang kanyang kapatid at dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pabulong na wika pa ni Berong sa kanyang kuya. Kumuha ka ng itak mo kuya, dahil ang bulong sa akin ng matandang ninuno, aswang ang nasa likod ng ating pintuan. Nagmamadaling kumuha ng itak ang kanyang kapatid at muling bumalik sa may pintuan na nakaambang ang kanyang daladalang itak. Wika pa ni Berong sa mga nilalangnang. Hindi nyo kami malilinlang at alam kong kayo ang mga nakatakas na kasamahan ng aking pinaslang sa kabilang bukid. Ano ang layunin ninyo sa pagpunta rito sa aming tahanan? Gusto nyo na bang sumunod sa inyong mga kalahi? Habang dahan-dahang binubuksan ni Berong ang pintuan, bumungad sa kanya ang 3 babaeng nakaluhod. Habang nagmamakaawa ang mga ito, na muli nang ibalik sa kanila ang kanilang anak. Doon na pagtanto ni Berong na ang 3 kababaihang nilalang na nagmamadaling tumakas sa kanya noon ay mga magulang pala ng mga bata. Kung talagang tunay ang pagsusumamo ninyong makuha ang inyong mga anak, magbabago na kayong 3 at ipagkakaloob ninyo sa akin ang inyong itim na bato upang hindi na matulad ang mga kabataang ito sa inyong lahi. Sa kadahilanang nilinis ko na ang kanilang katawan, pati na rin ang kanilang isipan. Sumasang-ayon ba kayo sa aking kondisyon o papaslangin ko na lamang kayong 3 at mananatili sa akin ng 4 na bata? Maya-maya pa'y nagsipaglabasan ng mga bata sa kanilang silid. Tatakbo itong patungo sa may pintuan
ng mamukhaan ng kanilang magulang. Subalit hinarang iyon ni Arnel at lumabas si Berong ng pintuan upang ikandado ni Arnel ang trangkahan at hindi makalabas ang mga kabataang iyon na nagmamakaawa ring pumunta sa kanilang ina. Nagsalita ang tatlong babae sa paglabas ni Berong na ipagkakalob nila ang kanilang itim na mutya kapalit ng kanilang anak. Yumuko ang mga ito at nagbitaw ng mga lihim na salita itong si Berong habang nakataas ang kanyang kanang kamay na bagyang nakatapat sa ulo ng tatlong babae. Pilit na iniluwal ng tatlong kababaihan ang itim na mutya na nagiging dahilan ng kanilang pagiging aswang. At nang pumatak na nga ito sa lupa, isa-isang kinuha iyon ni Berong at muling pumasok sa loob ng kanilang tahanan upang kumuha ng 3 basong tubig na kinargahan ng usal at pinainom sa 3 kababaihan. Pagkatapos noon ay nanghinang 3 na animoy mawawala ng malay. Pinagpahinga lamang iyon ni Berong habang patuloy na pinagmamasda ng kababaihan. Muling sambit pa nito ng, "Meron bang nakakakilala sa inyo ng aking namayapang kaibigang si Godoy? Itinapon ang kanyang katawan sa may ilog, malapit sa inyong tinitirahang bukid, at hindi namin nakilala kung sino ang kanyang naging nobya roon." Walang alinlangang sumagot ang isang babae roon kahit pa nanghihina ito. Ako ang naging nobya niya. Humihingi ako ng patawad sa inyo. Subalit hindi ako ang pumaslang sa kanya, kundi ang aking mga magulang nang malaman niyang karelasyon ko si Godoy. Patawarin niyo ako sa nangyari. Pilit kong pinipigilan ang aking mga magulang, subalit patuloy pa rin nilang sinunggaban si Godoy hanggang sa mawalan nito ng buhay. Isa ba ang mga magulang mo sa aking napaslang sa bukid? Oo, at wala na sila ngayon. Kaming 3 na lamang ang natira. Pati na rin ang aming mga anak. Tutuparin naming 3 na magbabagong buhay na kami. Ibalik mo na lamang sa amin ang aming mga supling dahil sila na lamang natitira sa amin. Nararapat lang na tuparin ninyo ang inyong mga pangako. Dahil kung hindi, tutugisin kong muli kayo at muli kong kukunin ang inyong mga anak. At sa pagkakataong yun, sinisiguro kong babawian ko na kayo ng buhay. Muli nang binuksan ni Berong ang pintuan at binitawan na ni Arnel ang mga kabataan. Nagtungo ang mga ito sa kanya-kanyang ina at kahit papano sa ilang araw na pagsasama nila Berong at ng mga kabataan, napamahal na rin sa kanyang mga ito. Subalit wala siyang magagawa kung di balik sa tunay na magulang. Maya-maya pa ay nagpaalam na kay Berong at kay Arnel ang mga bata, pati na rin ang 3 babae, at naglakad na ang mga itong papalayo. Muli na ring pumasok ang 2 magkapatid sa loob ng tahanan. Sambit na wika pa ni Berong sa kanyang kapatid na si Arnel. "Kuya, ngayon ko lamang naunawaan si Itay. Kaya niya tinanggihan ng ganitong uri ng obligasyon sa kadahilan ng hindi siya madali. Lalo pat emosyon ng ating kalaban." Kinabukasan ng tanghali, sa hindi naasahang pagkakataon ni Berong, habang naglalakad siyang patungo sa kabilang baryo, nakasalubungan niyang isang lalaki. At sa unang tingin niya pa lamang, meron na itong dinaramdam sa kanyang katawan. Nakatabingi ang kabilang balikat nito habang napapansin niyang namamaga. At hindi lang yun, may nakaupo sa kanyang balikat na isang itim na duwende na maaaring yun ang nagbibigay pasakit sa kanya. At nang makalampas nga sa kanyang lalaki, sinundan niya ito hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. At dahil sa kanyang awa roon sa karamdaman ng lalaki, kumatok siya sa may pintuan. Kahit na nga ba, noong araw niya pa lamang ito nakita. Madali naman siyang pinagbuksan ito at nagwika sa kanya ng, "Ano ho ba ang kailangan ninyo? Mayroon ho ba akong may tutulong sa inyo ngayon?" "Wala kang may tutulong sa akin, Manong.
Pero ako ay may kusang loob na itutulong sa iyo. Nakasalubungan kita kanina sa daan at batid kong meron kang dinaramdam sa iyong katawan. Mabigat ba ang iyong kaliwang balikat? Hindi dahil sa namamaga ito, kundi mayroong nakasamparian at yun ang nagbibigay pasakit sa iyo. Kaya patuloy ang pamamaga ng balikat mo. Nasa sa iyo kung magtitiwala ka sa akin at ito ay kusang loob na itutulong ko sa iyo upang mawala na ang pasakit at mabigat mong dinaramdam. Dahil sa kagustuhan ng lalaking gumaling na nagpakilala sa pangalang Felix, nagtiwala ito kay Berong at pinapasok sa loob ng kanyang tahanan. Hindi man siya sigurado sa kahinatnan, subalit ipinaubayan niya na lamang ang kanyang sarili kay Berong sa kadahilan ng 5 taon niya na itong dinaramdam. Maya-maya ay lumabas ang 2 anak nito sa silid, pati na rin ang asawa. Napatingin lang naman ang mga yon kay Berong at nagtungo lamang sa kusina. Napalingon si Berong sa haligi ng kanilang tahanan habang kinakain na ng malaking punso ang haligi sa may parting kusina. Sabay tanong kay Felix nang, "Matagal na ba sa inyong tahanan ng punsong yan? Hindi ba ninyo alam na iisa-isahin kayo ng nakatira dyan upang angkinin ang buong tahanang ito at lahat kayo ay gawing alipin sa kanilang kaharian? Sinadya ng tadhana na sundan kita at magkasalubong tayo sa daanan sa kadahilanang hindi pa ninyo oras para mawala dito sa mundo at kunin ang mga elementong yan. Halika Felix at lumapit ka sa akin. Iabot mo sa akin ang iyong kamay at may titirisin lamang ako sa iyong balikat." Nagsambit si Berong ng mga lihim na salita at tinihipan si Felix sa kanyang noo. Maya-maya pa'y tuluyan ng namimilipit ito sa sakit. Habang kinakausap ni Berong ang nakasanib sa katawan ni Felix, na nagwiwika sa kanya nang, "Hindi mo kami maaaring pakialaman. Hari ako ng mga itim na duwende at kami ang unang naninirahan sa bahay na ito. Umalis ka na rito kung ayaw mong madamay sa kanila." Natawa lang naman si Berong sa sinabi sa kanya ng duwende at may lakas pa ng loob na takutin siya upang lubayan niya ang lalaking si Felix. "Kahit naman nauna kayong nanirahan dito, wala kayong karapatan na saktan ng taong ito at pakialaman ng pamilyang naninirahan dito. Gusto mo bang sirain ko ang tahanan ninyo? Para lahat kayo ay lusawin ko na. Yun lamang ay kung hindi kayo madadala sa pakiusap. Tingnan nyo nga ang ginagawa ninyo. Kinakain na ng inyong punso ang haligi ng tahanang ito upang ipahiwatig na kayo ang naghahari-harian dito. Gusto mo bang tanggalan kita ng itim na sombrero para hindi ka natawaging hari sa inyong tahanan?" At dahil sa takot ng lamang lupa, lumambot ito kay Berong at nagsabi mismong pagagalingin niya na si Felix. Nagulat ang asawa at anak ng kanyang ginagamot nang mapansin nilang maliit na tinig ang lumalabas kay Felix. Habang patuloy nitong hinahaplos ang kanyang balikat ng nakapikit, na animoy tinatapon ang lahat ng kanyang inilagay roon. Ayon pa sa lamang lupa, na mga damo mano ang kanyang inilalagay sa balikat, pati na rin mga lupa sa paligid ng kanyang tahanan. Kaya pala patuloy ang pagbigat nito, gayon na rin ang pamamaga. Espiritual ang pamamaraan iyon na hindi kayang makita ng normal na mata. Kaya naman ang madalas na makikita lamang roon ay ang pamumula at pamamaga ng balikat. Dagdag pa ng lamang lupa na marami silang naninirahan sa may punso na kanya namang pinag-aarian. Tapos ka na bang tanggalin ang lahat ng inilagay mo? Wala na, tinalis ko ng lahat. 3 araw lamang ay manunumbalik na ang balikat nito sa dati. Mabuti naman kung ganon. Mayroon pa akong isang hiling sa iyo, kaibigan. Inihiling ko sa inyo na umalis na kayo sa tahanang ito sa kadahilan ng maaari pa rin kayong matukso sa kabila ng inyong kulay. Isa pa ay walang pagunlad ang mga taong naninirahan dito dahil sa itim na enerhiya ninyo na itinataboy ang biyayang dapat pumapasok sa loob ng tahanang ito. Papipiliin kita, kaibigan. Papaslangin ko kayong lahat sa inyong tahanan o lilikas kayo sa punsong yan. Isang palito lamang ng posporo ang katapat ninyong lahat.
May bubulong lamang akong mga salita rito at ibabaon ko ito sa inyong punso at sigurado kung lahat kayo ay mawawalan ng buhay roon. Mag-isip ka ng mabuti, kaibigan, hindi para sa pangsarili mong kapakanan. Bilang isang hari o namumuno sa inyong lahat, unahin mo ang kapakanan ng iyong nasasakupan kesa sa pangsarili mong interes na kunin ang buhay ng pamilyang ito. Ilang minuto ring nag-isip ang hari ng lamang lupa hanggang sa muling magsalita ito at sumang-ayon na sa hiling ni Berong na lumikas na lamang sa tahanang iyon. Magpapakalayo-layo mano silang lahat at maninirahan na lamang sa walang tao. At dahil doon ay pinakawalan na ito ni Berong hanggang sa muling nanumbalik ang wisyo ni Felix. Nang maramdaman ni Berong na wala ng presensya ng naninirahan sa may punso, ipinagiba niya na ito sa pamilya upang tuluyan ang walang manirahang lamang lupa sa punsong yun. Kumuha pa ng isang dakot nasin si Berong at isinaboy sa paligid ng lupang tinibag. Maya-maya pa'y nagpaalam na ito sa pamilya at labis naman ang pasasalamat ni Felix sa kanya sa pagkakataong nagkasalubong sila sa isang daan upang sundan siya nito at tulungan. Saglit lamang, Ginoo. Kanina mo pa akong ginamot at tinulungan, pero hindi ko alam ang pangalan mo. Saan ba kita maaaring makita muli kung sakaling nangangailangan pa rin kami ng tulong mo? Diyan lamang ako sa kabilang sityo. Ipagtanong-tanong mo lamang ang pangalang Berong. Kilala ko roon dahil sa pagsali ko noon sa isang paligsahan. Alam mo na yung palakasan ng braso o tinatawag nating punong braso, at dahil doon ay nakilala ko. Ipagtanong-tanong mo lang ang pangalan kong Berong. Ituturo ka na roon kung saan ang tahanan ko. Maraming salamat ulit sa iyo, Berong. Pasensya ka na kung wala man lang kaming naibigay sa iyo. Dahil na rin sa paulit-ulit kong pagpapagamot sa ospital na wala naman silang makitang dahilan kung anong sakit ko. Huwag mong isipin yun, Felix. Ang mahalaga ay maayos ka na ngayon at wala nang manggugulo sa inyong tahanan dito. At kung sakali mang merong nangangailangan ng tulong, huwag kang mahihiyang dalain sa aming tahanan. Bukas ang bahay namin para sa lahat. Matapos ay naglakad ng papalayo si Berong at binaktas ng muli ang daan patungo sa kanilang sityo. Pagkarating nito sa kanilang tahanan, dinatnan niyang wala roon ang kapatid nitong si Arnel. Kaya naman nagtungo ito sa kanilang sakahang palayan upang tingnan kung nandoon ang kanyang kapatid. At ang dinatnan niya lang naman doon ay ang kanilang kalabaw na nakatali sa isang puno. Maya-maya pa'y dumating ito habang may bitbit na isang medalyon at libreta. Saan ka ba galing, kuya? Kanina pa kitang hinahanap. At bakit parang basang-basa ka ng pawis? Ano bang nangyari sa'yo? May matanda kasi dito kanina habang nagbabantay ako ng palaya natin. Mantakin mo ba namang niyaya ko? At may pupuntahan lamang daw kami. Kailangan niya lang raw ang tulong ko. Pero napapansin kong kanina pa kaming lakad ng lakad. Hanggang sa makaabot kami sa isang malaking puno. Itinuro niya sa akin yung kanang bahagi at nakiusap na hukayin ko raw hanggang sa makita kong hawak-hawak ko ngayon. Para raw ito sa iyo. At nagpakilala sa akin ng matanda na siya raw ang ninuno natin. Tapos pinabalik na ako rito. Maya-maya lang sa muli kong paglingon sa kanya ay wala na siya roon. Nakabalot pa ito kanina sa isang makapal na plastik habang nakalagay sa isang babasaging garapon na medyo may kalumaan na. Ang nagpakita sa iyo, kuya, ay si Lolo Abo. Tama ka, siya ang pinakaninuno natin. At sa kanya nagmula ang lahat ng kaalaman na nagpasa-pasa sa ating lahi, na naputol naman kay Tay dahil sa hindi niya pagtanggap. Maraming salamat, Kuya Arnel, sa pagsunod sa kanya at paghukay ng gamit na ito dahil alam niyang mas kinakailangan ko ito ngayon. Pinag-aralang mabuti ni Berong ang libreta. Isinagawa ang iba pang mga ritual doon upang subukan ito sa pamamaraang nakalathala sa itim na libro. At ang ipinagtataka niya lamang doon, animoy matagal nang nakabaon ng libreta sa lupa pati na rin ang medalyon. Subalit hindi man lamang ito napunit o nabawasan man lamang ang pahina o kaya ay mabura ang mga letra na para bang sa tinagal ng panahon
ay may nangangalaga pa rin dito. Sa patuloy na pagbabasa ni Berong at pag-aaral, mas lalong lumalim ang kanyang kaalaman dahil sa itim na libretang ipinagkaloob sa kanya ng matanda. Makalipas ang ilang buwan, ang kanilang masaganang tanim na palay, napansin nilang maaari na muli silang mag-ani at dadalhin nila ang mga ito sa kabilang sitio kung saan may namimili ng palay. Naghanap na sila ng maaaring tumulong sa kanila upang mapadali ang pag-aani ng kanilang itinanim. At ang kabayaran din sa mga tumulong sa pag-aani ay palay. At nang matapos na nga silang mag-ani, ilang araw din nila itong ibinilad bago lubusang dinala sa kabilang sitio. Isa sa napansin ng mga tao roon na hindi napapagod itong si Berong, lalo na sa pagbuhat ng sako-sakong palay na para bang laro lamang sa kanya yun, na ipinagtataka naman ng mga taong nakakapansin. Hanggang sa umuwi na nga ang magkapatid matapos nilang makuha ang benta ng kanilang palay. At habang nakasakay sa kanilang kalabaw na may kariton, muli niyang nakasalubungan si Felix at kitang-kita niya sa aura ng mukha nito na wala na itong dinaramdam sa kanyang katawan. Wika pa nito sa kanyang kapatid at kay Felix. "Saglit lang kuya, pahintuin mo muna ang kalabaw. Nakita ko lamang ang kaibigan kong si Felix." "Kamusta ka na, Felix? Nababasa ko sa iyong wala ka ng dinaramdam. Mabuti naman at para makapaghanap buhay ka na rin ng maayos." "Tama ka, Berong. Maraming salamat ha. Siya nga pala, siguro ngayong paparating na linggo, magtutungo kami sa tahanan ninyo. 4 kasi sa aking kaibigan ay mayroong malubhang karamdaman. At ikaw lamang ang naisip kong makakatulong sa kanila. Kaya naman magbabaka sakali kami sa inyo." "Ano bang nangyari? Bakit parang sabay-sabay naman yata silang nagkasakit? At sa tingin ko hindi normal yon." "Ang sabi sa akin ng 4 kong kaibigan, nakaupo lamang sila noon sa isang kubo habang nagkikwentuhan nang may napadang isang babae na nagbebenta ng kakanin. Tinawag nila ang babae habang masaya pa rin sila sa mga oras na yon at nagsisipaghalakhakan. Maayos naman umano silang pinagbigyan nito at inabot pa nga ng maayos ang sukli. Subalit nang makatalikod lamang sa kanila, napansin nilang dumura ito sa kanyang tagiliran. Saka tinapakan na parang galit. Hinayaan na lamang nila yon habang kinakain ang kakanin na kanilang binili. Maya-maya pa umano nang makauwi na sila. Pare-pareho umano silang may nararamdaman na hindi maunawaan. Hanggang sa tuluyan na silang mamilipit sa sakit ng tiyan. At magmula noon ay araw-araw na nilang nararamdaman yon. Katulad ng sa akin na walang makitang finding sa ospital. Kaya ikaw lamang naiisip kung makakatulong sa aking mga kaibigan, Berong." Ganoon bang nangyari sa kanila? Sige at dalahin mo sa aming bahay. Titingnan ko kung anong magagawa ko at hindi ako nangangako. Sa abot lamang ng aking makakaya, Felix. Sa kadahilanang hindi naman ako Diyos. At ang Diyos lamang ang nagpapagaling sa ating lahat. At syempre hihingi tayo ng tulong sa Kanya bago natin tingnan ang iyong mga kaibigan. Nagpatuloy na ang dalawang magkapatid sa kanilang pagbaktas ng daan papauwi. Hanggang sa makarating na nga sila sa kanilang tahanan at itinali na ang kalabaw sa isang punong nasa labas ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang araw, dumating na nga sa tahanan ni Berong si Felix kasama ang kanyang mga kaibigan. May dalang buhay na manok ang mga ito bilang pasasalamat umano nila kay Berong. Tinanggap niya naman ang mga yon at ibinigay sa kanyang Kuya Arnel upang lutuin at doon na pakainin ang kanilang bisita. Hindi maiwasang mapansin kagad ni Berong ang mga kaibigan ni Felix. Sa kadahilanang nagsisipaglakihan na ang tiyan ng mga ito, na animoy ilang buwan nang nagdadalang tao. Baka sa kanilang mata ang lubusang panghihina, na para bang may taning na ang buhay at naghihintay na lamang ng kanilang pagpanaw. Isa-isang hinawakan ni Berong ang pulso hanggang sa gumawa na ito ng ritual at nagbigkas ng mga lihim na salita at pinapasok sa isang lalaki ang espiritu na nagpapasakit sa kanilang lahat.
Sambit na wika pa ng babae habang pinapasakitan ng espiritu nitong nakasanib sa katawan ng lalaki. Pakialamero, papaslangin kong 4 na ito dahil sa kayabangan nila. Bibili lamang ng pagkain sa akin nagsisipagtawanan pa. Anong klaseng pag-iisip yan? Baka naman masaya lamang ang 4 na ito noong oras na bumibili sa'yo. At dahil nga negatibong pag-iisip mo, binigyan mo naman ng negatibong kahulugan. Ganyan na ba dapat ang ginagawa kapag mayroong angking kakayanan? Kunting kibot lamang ng isang tao na sa tingin mo'y pagkakamali nila, bibigyan mo na kagad ng karamdaman? Yan ang mahirap sa inyo eh. Nagkaroon lamang ng maliit na kalaman, ginagamit na ninyo sa kasamaan. Wala itong pinagkaiba sa isang baril. Kung walang sapat na kalaman at training, sa konting init lamang ng ulo, maaari mo nang ikasa at iputok sa mga taong natitipuan mong pasakitan. Kaawa-awa ang mga taong normal dahil sa inyo. Nahihirapang makapaghanap buhay dahil sa lihim ng mga kalukuhang ginagawa ninyo. Kinargahan mo ba ng kaliwang kalaman ng pagkain inabot mo sa kanila? Mayabang silang 4, kaya nararapat lamang yan sa kanila. Ilang linggo na lamang ay mapapasami na ang kaluluwa ng 4 na yan. Dahil pinagtutulong-tulungan na namin sila ng aking mga kamag-anak. At lahat kami ay malalakas na mangkukulam. Kung tunay ka nga bang malakas, bakit hindi nyo pa rin makuha ang 4 na ito? Kung pinagtutulong-tulungan nyo na palang kunin. Walang nag-iisang malakas kung di ang nasa itaas. At kung napapansin mo ang batong hawak-hawak ko, isa lamang ito sa katiting na kapangyarihang nanggaling sa kanya. Subalit kaya kayong sabay-sabay na lipulin ito. Bulong sa isipan ni Berong ng kanilang matandang ninuno. Ang mga lahi niyan, ang tinutukoy ko sa iyo Berong ng mga mangkukulam. Sila ang palihim na nagpapasakit sa ibang mga tao rito. At kinakailangan mo silang lahat na lipulin. Sa pamamagitan ng katawan ng lalaking yan, gamitin mo ang espadang kidlat at pasanibin sa katawang yan ang lahat ng kanyang mga kamag-anak upang sabay-sabay mong igilit sa kanilang leeg ang espada. At dyan natin malalaman kung talagang malakas nga ba sila. Madaling pinasanib ni Berong ang iba pang mga kasama nito sa katawan ng lalaki. At ayon sa bilang ng espiritong nasa loob ng katawan, 30 mano ang bilang ng mga ito na nagbuo na ng kanilang samahan na tinatawag na kulto. At dahil doon ay hindi na nag-aksaya ng oras si Berong, paulit-ulit niyang iginilit ang espiritual na espadang kidlat sa leeg hanggang sa lubusang maubos ang mga ito. Maya-maya pa'y muli nang nanumbalik sa sariling wisyo ang lalaki. At si Berong na lamang ang gumamot sa 4 na kalalakihang yun. Dahil na rin sa pagmamatigas ng mga mangkukulam na ayaw kalasin ang lahat ng kanilang inilagay. Makalipas ang ilang araw, muli nang nanumbalik ang dating katawan ng 4 na lalaki. Sa kadailanang isinuka nila ang pagkain ipinakain sa kanila ng mangkukulam. At dahil na rin iyon sa pangangalaga ni Berong na hindi pinabayaan ang 4 na yun hanggang sa lubusang gumaling. Lumipas ang mga taon. Nagkaroon na rin ng sariling pamilya itong si Berong at ang lahat ng kanyang kaalaman ay pinamana na sa kanyang lahi. 73 na ang edad niya ngayon. Subalit nananatili pa ring malakas na nasa pangangalaga na ng kanyang bunsong anak na si Larry. At si Larry din mismo nagpadala ng kwento sa atin. Hanggang dito na lang makahiwaga ang pagbabahagi ng karanasan ni Berong. At maraming salamat sa matyagang pagsusulat ni Larry upang may bahagi ang karanasan ng kanyang ama. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa inyong laging pagantabay dito sa Ang Hiwaga.
Simulan na natin ang tunay na